lang kasi. Sama mo kasi si ano. Sa... ano yun? Yung tropa natin. Marami yun. Wala na ba? Next time na lang. At yun, muli po, magandang araw sa lahat ng mga kalarga natin dyan. Yung mga nanonood lagi sa atin. At muli po, nagbabalik ang inyong lingkod, DJ Churudi, para sa ating episode 19. Kasama ko sa kaliwa ang aking mga co-host, kung saan nandyan si... Yes, magandang araw mga kalarga na welcome sa ating episode 19. Ayan, kung saan meron na naman tayong isa sa mga iniidolo natin, makikilala at makikilala ng personal ngayong araw. Yan, syempre, makakasama nyo rin Jello Osting. Ayan, mga senyores, welcome back dito sa ating pinaka-tambayan. Ha? At syempre, napaka-pogi ng guest natin ngayon. Kandidatan natin to. At syempre, pabatiin muna natin. Welcome Boss, yung ating guest natin ngayong araw, si Boss Vincent Villago. Boss, bati muna tayo sa ating mga kalarga na. Magandang umaga mga kalarga na. Ako nga pala, Vincent Villago, ang VRV Game Farm. Yun. At yan, bago natin na ituloy ang kwentuhan, mga kalarga na, so balikan muna natin yung mga upcoming events ng Manila Arena. So, Imbitahan natin sila partner sa ating Double Down, 2 hits every Monday yan na may no pot money, 50,000 para sa ating every champ at 40,000 naman pag bearing to bearing. Ayan, 5-5 lang yung minimum bet Ang niya. dami natutuwa dito sa palabas na ito no? Talagang may picture, may sigawan. at talaga namang tinatangkilik pa rin nila. At ito yung pinakabago natin na nagsimula nung Biyernes lang, October 3, yung ating Double Down 2 hits times 2. So, pinaliwanag na natin kung paano ito, bakit times 2. So, paliwanag natin ulit. Kung saan nga, ayun, makakakuha sila ng additional 100,000 lang naman. 100,000. Sa mga magdo-double jump. Oo, for sharing yan. Ha? sharing yan. Di ko yan every champion, for sharing yan. Paghati-hatian nyo yan sa lahat ng mga naka-double champion, bukod doon sa 50 mil Oo. at 40 mil sa bearing to bearing. Bukod sa 50 mil na kada champion, pag naka-double champion, meron silang 100,000 na paghahatian. Oo, walang kabitin-bitin yan. Nung nakaraan, Oo. apat. Kung hindi ako nagkakamali, apat yung naka-double champion. Sa ating 100,000. So, bawat entry, nakakuha sila ng... Additional tig 25. Oo, 125 lahat. So, every Friday po yan, mga senyores, ang ating 2 hits, double down times 2. Ayan, na may 100,000 additional for sharing po yan, mga senyores. At ano pa ba ang ating event sa Manila Arena? Ito pa, ang isa nating inaabang event sa Manila Arena, ang 2025 Master Breeders' Cup. This coming October 15. Ayan, araw ng Wednesday. Semis po yan ng A, B, C, and D. At syempre, pre-final sa October 24. Araw po ng Biyernes yan. At syempre, ang pinakaabangan ng lahat, ang finals. Malapit na. Ito na, sa October 25 din ito, mga partner. Yun, talaga namang kaabang-abang po ang event natin sa Manila Arena, lalo-lalo na itong Master Breeders' Cup, partner. At, Semis partner, maisingit ko lang. sige. Malalaman din natin dyan kung sino yung makakapag-uwi nung isang brand new oy, na brand tama new, raw. oh. Ayan, balita ko, kulay itim naman ngayon yan. Bago yan. Bago yan. Yan ang abangan natin dyan. At syempre, sa October 18 po, mga senyores, nandyan po ang Super PDJ 7 event kung saan 55,000 entry fee, 55,000 minimum. Ayan, araw po ng Sabado yan, dito pa rin yan sa Manila Arena. Ayun, malapit na rin yan. At syempre, ito rin, October 22 naman, palaban ng ating boss William ang Pit Blade 7 event. Po ng Wednesday yan, 55,000 ang entry fee at 55,000 din po ang minimum. Malapit na po yan. At syempre mga senyores, muli po iniimbitahan namin kayo sa Manila Arena sa lahat ng gustong makasaksi dito sa mga palaban ng Manila Arena, lalo-lalo na itong mga event na ito. At ano pa ba, partner? Ano pang inaantay nyo? Ano pa? Tara na sa At, Manila Arena. Larga na. At eto nga, syempre, ito yung episode 19 natin mga senyores. Ito yung title natin. Is All Blood, New Vision. Yes, at pakilala muli natin ang ating guest ngayong araw. Walang iba kundi si Boss Vincent Villago.
Yes, at boss, ano ba ang tunay nating pangalan? Bali, ang pangalan ko is Vincent Rafael Villago. Kaya yung entry name namin laging VRV San Rafael. Nakuha dun sa bayan, yung pangalan ng bayan kung saan si Daddy. Kaya nilagyan lang ng VRV. Tapos yun, naging VRV San Rafael. Yun. Yung gamit doon namin nagmula. entry name. Doon nagmula ang entry name na VRV, ano? So, matanong ko lang, boss, ilan kayo sa magkakapatid? Bali, ano, kami, 3 kami magkakapatid. Tapos, may ate ako, tapos yung bunso naming kapatid. Tapos, bali, yung mom ko, taga Bataan siya. Tapos yung father ko, yun, sa Bulacan. Kaya, ako, based talaga ako sa, sa Bataan. Doon din yung farm ko, doon ako nag-stay, kaya mas lamang sa akin yung Bataan kaysa napupunta ako ng Bulacan. So doon pala talaga nag-originate, no? Sa Bulacan. Bulacan. Bulacan and Bataan ang ating Boss Vincent, no? Ano ba yung mga natin, Boss Vincent? Mga hobbies natin, mga pinaglilibangan. Madalas, yan, manok. Madalas manok. Manok talaga. Number 1. Tas nag-golf din ako. Tas mahilig din ako mag-travel, ganyan, kasama family. Yun lang yung madalas kong ginagawa kasi minsan sa loob ng isang araw, yung pagmamanok, nauubos na yung araw ko eh. Nauubos na yung oras. Minsan kulang pa nga. Hintay mo yung kinabukasan kasi madilim na. Hindi mo na makita yung magandang manok. Babalik ka na lang bukas sa farm. Kaya yun ang priority ko ngayon, yung breeding, ganyan. Paglabo, sali, para nasusubukan yung mga palahi. Talagang nahilig ka na sa pagmamanok. Oo. Sino nga ba, Boss Vincent, yung nag-impluwensya sa'yo dito sa ating sport? Bali, nag-influence sa akin yung daddy ko. Siguro since 4 years old, nasasama na ako sa dati naman kasi hindi mahigpit sa mga 2001, 2002, ganyan. Sinasama na ako sa sasama lang ako, tapos kakain lang ako doon, ikot-ikot. Mahawak na akong manok. Mahilig talaga ako sa manok. Bali, Bata pa lang. 4 years old ka pa lang, nasa Oo, nasasama na ako dun sa yung hilig mo nasa pagmamanok na talaga. Tapos nagsimula yun. Binigyan ako parang 3 manok ata. Hindi ko maalala eh, parang ganun. Ilang taon ka nun? Mga siguro ko, 7, 8, ganyan. Oh. Nandun sa harap ng bahay namin. Doon ko lang nilalagay. Talagang maaga pa lang namulat na. Namulat no, si Boss na. Vincent. Oo, dun sa pagmamanok at 8 years old pa lang, parang pinapractice ng mag-breeding eh. Binigyan ng... Gusto ko nung dati magbitaw na ako nung mga 8 pa lang ako. Ba? Kaso ayoko payagan. Kaya ginagawa ko, ako nagpapatoka sa loob ng ruweda. Parang Oo, para lang makaakit ako doon sa ma-experience yung mismong... Pero pag bibitaw, mga high school na siguro ako na magbitaw. Doon pa lang ako pinayagan kasi nung una, di ba, pag una, yung manok, pag malikot, parang Kasi hindi rin kasi talaga biro yung pag nagbibitaw ka, medyo delikado rin. Kailangan marunong ka talaga. Tsaka yung ibang manok, salbahe. Namamalo, merong namamalo. Lalo pag Kailangan ng experience, di mo kilala yung manok. Tapos minsan may bumabalik kahit mabait. Kaya delikado din talaga. So, kailan ka nag-full-time na nakapag-decide ka na magtayo ng farm, bumili ng mga materials? Bali, dati kasi nung una, nagsisimula, nakikifarm lang ako sa daddy ko, sa Bulacan. Nilagay akong manok. Pero hindi pa ako nagbe-breed. May breed sila daddy doon. Sinisilip-silip ko lang. Tapos nagsimula ako mag-farm. Siguro magpo 4 years na ngayon. Nung nagka-farm ako, nagsimula din ako mag-breed. Bali, ngayon, pang 3rd year ko na nagbe-breed ng sarili ko. Sariling farm nila. Saan po yung location ng farm natin?
Bali sa Orani, Bataan, yung farm ko. Malapit lang din sa along National Road lang din. So ilang years na yan, Boss Vincent? Ilang years na yung sarili mong farm na tinayo mo? Bali 4 years na. 4 na taon na. 2021, oo. So sa inyong magkakapatid, magkakaiba yung inyong farm. Farm location. Oo. Magkakaiba yung farm namin. Bali may kuya din ako, si Kuya Cholo. Bukod yung farm niya, bukod din yung sa daddy ko. Tapos bukod din yung farm ko. So talagang hiwa-hiwalay na yung Oo, farm niyo. magkakaiba kami ng... Anong advantage sa ganun, Boss Vincent? Yung may sarili-sarili kayong hinahawakang farm. Sa amin kasi, ang hilig lang talaga namin, sumali. Siyempre, kami minsan may mga kaibigan kami na sariling kaibigan ng kuya ko. May kanya-kanya kami pangsali, hindi yung, kuya, salihan mo to. Kasi nagkakagulo sa schedule, nagkakasabay-sabay. Yun ang advantage sa amin. Kahit sinong makapag-invite, pwede naming salihan. Ng sarili nyo. Yun ang advantage doon. Kasi hindi rin kami masyadong fan sa mga yung mag-finance. Medyo malas kami sa ganong sistema eh. Madalas hindi nag-work para sa amin. Kaya yun, produce na lang ng manok, laban ng sarili. Tsaka mas kilala mo yung breed mo. Kasi bilang isang breeder, alam mo yung kakayahan ng manok mo. Oo. Sa pamilya nyo kasi, Boss Vincent, medyo nadidikit na rin kayo talaga dito sa sport natin. So may pagkakataon ba na naghihingan kayo ng idea about sa breeding, about sa pointing, yung mga ganon? Yung sa pointing, tingin ko yung mga handlers naman kasi nagkakaisa naman sila sa loob ng farm. Baka magtotropa sila. Pero sa breeding, ako kasi hands-on talaga ako sa breeding. Talagang ako yung nagsisetting, ako yung pumipili. Tapos, sa mga farm nila kuya tsaka ng daddy ko, may mga breeder naman sila. Yun, minsan nakakausap ko, pinapadalan ko silang inahin. Kukuha din ako sa kanila ng pwede kong magamit. Yun. Palitan lang kami Palitan ng mga na lang ng idea. bloodlines. Pagdating sa pointy, sa paghahanda, pinapabayaan nyo na yung mga handler nyo. Oo. So, yung tiwala nyo, nasa mga handler na talaga. Oo, kasi mas kilala nila yung manok na araw-araw nilang kasama sa farm. Totoo. Kaya hindi ko na sila pinakikialaman. Basta ang gusto ko lang, pag sa laban, kung ano yung pinalo dun sa huling bitaw, dapat Ganun din. madala sa sabungan. Pero hands-on ka sa selection. Ikaw Selection, mismo ang oo. namimili. Ako pumipili ng selection, kung ano yung... Pero minsan tinatanong ko din yung handler eh. Lalo na pagka medyo maraming napili. O ano ba yung... Sa tingin mo, mas kursunado mo yung hipo. Kasi iba-iba talaga ng kursunada, lalo na sa manok. Tama. Iba-iba yung mata talaga ng tao sa pagpili. Minsan may magaling para sa akin. Ayaw pala nila ng ganun. Pero anong mas prepare mo, Boss Vincent? Yung cutting o yung gameness nung ano? Sa akin, tingin ko yung cutting, iba yung cutting talaga pagdating sa laban. Dati kasi uso yung nagbabasaan yung manok, di ba? Ngayon, Iba na parang ngayon. isang palo ng isa, dalawa. Oo, okay namamatay na agad. Yung laruan ngayon, talagang 1-2 na lang ang kailangan Kahit pilay, makaumit. nakakamatay Oo. yung kaya walang kasiguraduhan talaga pagka sa laban. So yun yung mga gustong-gusto mga traits ng isang manok kung paano lumaro, yung mga angat, may cutting. Tsaka, ayoko yung mainitin ulo pagdating sa yung manok na palo lang ng palo. Parang ikaw, boss, no? Dapat na, Pagdating sa arena, talagang ano ka lang, chill ka lang. dapat ganun lang pati yung manok. Pati yung manok dapat ganun din. Kasi pagka yung manok na sugod, inaabangan lang madalas ng kalaban. Medyo hindi siya advantage para sa akin sa tingin ko sa manok. So as a breeder, boss, ano yung mga bloodlines na usual na ginagamit natin or ini-infuse natin sa bawat manok natin?
lahat naman siguro kilala na yung sa ano, yung sa mga talisain namin. Oo. Yun, yung talisain talaga namin, original, is galing kay Bebot Uy. Ayun. Yun naman, breed ng dad ko yung mga gray na yun. Oo. Tapos kumuha din ako sa kanila nung gray. Tapos nilalagyan ko yung ngayon ng sweater. Minsan, yung Gilmore. Yun yung pinapang ano ko. Pero, ngayon, meron akong mga sweaters din. Yung sarili ko nang gawa. Sweater, Gilmore. Ngayon, medyo nag-ano ako sa Roundhead. Sumusubok ako kahit mga dalawang breeding pen para ano lang, may nakikita kong gusto ko doon sa palo nila eh. Kaya, tatry ko ngayong year. Itong mga grace mo, boss, talagang nakita namin at talagang sumasabay yan sa gitnaan laban. Ito bang mga grace mo may mga in-infuse ka ng mga ibang bloodline or as is pa rin nung na kuha mo tong bloodline na to? Bali yung sa akin, tinatry ko lagyan yung nagpapanalo namin ng sarili kong gawa naman na mga materials ko. Kaso, hindi ko pa nahanap yung tamang blend niya eh. Parang last year, mas lamang pa din sa talo yung napalabas ko. Yung mga gray na, yung madumi na hiraw kung tawagin. Hiraw. Oo, yun yung tinatry kong i-upgrade sa amin. Pero hindi ko pa siya nakukuha talagang, yung masasabi kong ito na yung gusto kong ano. So may gustong kulang bloodline. pa, may mga kulang pa Oo. talaga. Nung last event natin, maganda yung mga pinakita ng mga grace ni Boss Vincent. Ano, nag-full show ka ata nun eh. Lima. Oo. Yung pang fifth fight nila is bulik. Bulik. Yung Oo. ginamit nila. Yun yung dinanalo na... Pero maganda yung kinalabasan, partner. Oo. 6 points. Oo. 6 points Champion. sila. Kasama ng pit blade. Speaking of bulik, meron din, di ba may nilaban silang bulik nung nakaraan? So itong bulik ba, kanino naman ito galing? Or sarili mo na ring linyada? Yung bulik, palabas din yan sa Bulacan eh. Dun sa breeder nung dad ko. Ang alam ko yung pinagmulan niyan kay JM Fantastic. Attorney Mendoza. Oo. Pero mga, siguro 4 years na. Tapos, yung mga inahin, mga breed na minsan, yung mga nagpapanalong pula, yun yung ginagawang inahin. Yung tatay lang yung galing sa, yung nabili namin. Pero yung mga ibang materials, breed na din doon. Yung mga whites naman na nilaban mo nung nakaraan, Sir Vincent. Nung yun yata yung nag-champion ka last. Hindi, bali ano siya. Yung white kasi ngayon, madalas nga madami nagtatanong. Oo. Kasi itong mga nakaraan, sunod-sunod yung puti. Lamang sa panalo, maka 4 points, 5 points. Ganun ang score nila. Tapos isa lang natatalo. Pero namamalo din. Bali yung white, may nagbigay sa akin, nagregalo ng white. Kaibigan ko from Tarlac, si Kima. Kima pangalan niya. Binigyan akong white. Sabi niya, mag-breed ka ng white. Wala kang mga puti. Sabi ko, sige ka ako. Tapos, meron akong mga inahin na luma na puti. Nilagay ko doon. Si naging anak, hindi siya okay. May maigsi, may matangkad. So hindi pa pulido talaga. Oo, tapos, sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayoko na i-breed eh. Parang napanghihinaan ka na. Ang dami nang hihingi. Pinamimigay ko nga ibang kapatid eh. Tapos ngayon binread ko. Nakakuha ko bulik naman sa kaibigan ko kay Chubby Barn. Kay Paul Aldana. Bulik, nilagay ko sa puti. Parang pampakulay lang sa range. Ganun. Ang kinalabasan naman yun, puro panalo. Sila pa yung Nag-dominate. magagaling. Oo. Nag-nick Tas- yung Tapos yung inaasahan kong mga bloodline, yun yung hindi masyado yung 50-50, ganun. Pero yung puti talagang lamang sa panalo. Nagulat din ako eh. Yung mga pula naman, Boss Vincent. Sa mga pula, more on sweater Gilmore.
round head, hindi pa ako naglalagay sa ano. Lagi lang ganun. Balik sweater Gilmore. Yun lang yung, ayoko nang haluan pa ng iba sa ngayon. So more on off-color, mga Off color, nahihilig ka sa off-color. madami off color. Mm, Pero ang off color talaga namin, usually yung talisain lang talaga. Gray. Yun lang Yun talaga. na yung pinaka-main bloodline niya eh. Doon na lang, kumbaga, doon na lang umiikot yung... Kasi doon naman talaga nagpapanalo eh. Kahit ako rin naman, doon ko na lang papaigutin yung farm. pero hindi mo pa rin may iwasang sumubok sa iba. Kailangan mo mag-upgrade na syempre. mag-upgrade. Pero yun, gusto ko din malaman, ito din, malaman natin. May mga pamahiin din ba tayong pinaniniwalaan bago tumungtong ng buweto, bago magsimula yung laban? Pamahiin, wala naman pamahiin. Wala naman. Siguro masasabi kong pamahiin or paniniwala na lang sa loob ng ng sport natin is ayoko yung makukulit na yung may maikwento lang minsan sa nilalapit, may maikwento lang na boss, ganito, ganyan. Tapos hindi mo naman siya masyadong Close. ka-close. Mm. Minsan kasi yung Yung vibes, yung vibes. yung moment mo na dapat yung relax ka lang, relax ganyan. Yun doon nasisira eh. Ayoko yung ganun. Gusto ko yung Tuloy-tuloy yung momentum. Talagang nakapokus lang. parang sa paniniwala hindi naman masyado. Hindi Kasi naman karamihan ako sa mga ganyan dati nung araw, bawal kang kumain ng manok. Oo. Pag naglalabang ka ng manok. Mm. Ganun yung mga pamahiin eh. Merong yung swerteng damit, o kaya hindi ililigo. Oo. Pero ililigo. Sa ngayon, hindi na siya gaanong applicable, boss. Kami sa akin hindi na ako masyadong ganun sa pamahiin. Hindi ko alam kung sa generation na namin na Hindi na applicable sa ngayon eh. sa Generation natin. Gen Z kasi. Sama kami dyan. Sama muna kami. So, Boss Vincent, ano ba yung nagiging advantage at disadvantage sa mga off-color na manok? Para sa'yo? advantage yung mas madalas nakakauna sila ng palo kasi yung iba ayaw silang paluin ng yung Gigil. unang liparan, sa di ba? gigil yan. Oo. Nangungulay Ang ang kalaban. Yun yung advantage na nakikita ko. Pero yung disadvantage siguro, parang mas mabilis sila sa sugat na namamatay agad. Mahina sa sugat. Minsan nakikita ko pag tinamaan sila ng isa, kahit hindi siya yung makikita mong solid, sila, nag-iinda agad. Tapos hindi na sila makaganti. Hindi katulad pag yung pula talaga, Talagang kahit matapang, eh, no? magbanggaan sila ng ilang beses, pag baba, gumaganti pa din. Yun lang yung nakikita kong kaibahan. Pero sa tingin mo, pwedeng baguhin yung trait ng off-color na yung mahina sa sugat? Pwedeng baguhin sa breeding? Hindi ko pa... Sabi nila, lagyan daw ng hatch. Kaso ang pansin ko naman dun sa hatch, pag yung matagal na nagbabasaan, medyo may tulog lang. Tumatapang, pero hindi siya yung... sasabihin na malakas pa din siguro sa sugat. Iba pa rin yung foundation talaga, yung nandun talaga, yung sa pula talaga. Yung kailangan may pandulo talaga. Gameness talagang kailangan pagka ganong basaan eh. Yun ang hinahanap ng ng breeder, yan naman, gameness. Tapos, syempre yung kailangan maganda, proportion yung Halos katawan. parang pare-pareho na galaw ng mga manok na yun eh. No? Oo. Pero Upgraded na lahat eh. malapit tayo dun sa tinanong mo. Kasi may mga kilala rin ako na pagka lumaban sa sport natin, pag natapat sila sa off-color pula yung gamit nila, medyo napanghihinaan din sila ng loob eh. So parang ayaw nilang lumaban. Pag pula ang gamit nila, ayaw nilang lumaban dun sa mga off-color. So may mga ganun din ba kayong stances, boss? Ako, ang pinakaayaw kalaban, bulik. Hirap ako manalo sa bulik. Kahit anong gawin ko, kahit ginugulpin na yung kalaban ko, bulik. Parang kontrapelo ka, no? Siguro sa labang ko, sa 10 laban, mga 1-2 panalo lang ako sa bulik. Lagi bulik. Minsan, 3 wins.
Akyat, kalaban, bulik. Eh ako nagbibitaw. Minsan ayoko nabitawan yung yung pang-apat. Kasi bulik yung kalaban. Alam ko, kontrapelo talaga lagi ako sa bulik. Ayun. Speaking of bulik, sir, yung bulik mo mga trademark ngayon, yung mga bulik mo ngayon, gaano na sila katagal sa'yo? Sa akin, sa personal kong gamit, hindi ako masyadong umano ng bulik. Madami sa father ko talaga yung bulik nila. Sila nagbe-breed nung So, ibig nung sabihin, line na yun. yung mga bulik na gamit mo ngayon, so mga medyo bago-bago pa lang. Mas hiyang talaga sa gray, ano? Kasi si Boss Vincent, ayaw niya ng bulik eh. Kasi hindi siya nananalo sa bulik. Gray Ngayon, lover. kinampihan niya na. Yung bulik na yung nilalaban niya. May mga ganun eh, no? Hindi mo kayang talunin, kampihan mo na lang. Ano ba yung pinaka, mo, boss? Marami ka ng napagdaan, marami ka ng napagtagumpay ang mga championship. Ano dun yung pinaka-memorable para sa'yo? Na championship. Napakarami kasi niyan, boss. Napakarami, Medyo hindi na mahihirapan mabilang. ka. Oo. Ano yung pinaka, mo? Talagang tumatak sa'yo? Tingin ko ito yung recent na event din. Kasi nakita ko yung lahat ng panalo kahit natalo. Talagang isa, dalawang palo lang, dumadapa yung kalaban. Yun kasi yung tumatatak sa akin pag yung magaling manok. Minsan kasi, alam naman natin, minsan nagcha-champion tayo, pero yung manok natin, swerte, ganyan. Pero namamalo. Iba lang yung tumatatak talaga pag yung sobra yung galing ng manok. Yung parang paglakad mo sa loob ng sa loob ng arena natin. Yung nakataas yung balikat mo na. Oo, medyo. Tapos pag tinanong kanila na, boss, saan galing yung manok mo? Hindi mapapakwento ka talaga. Diba? Kaya pag nagkakantsawan, kwento. Kasama talaga sa masaya sa pakiramdam. Napansin ko nung last event na nag-champion si Boss Vincent, talaga ang gaan ng panalo. Oo, tsaka iba yung feeling talaga pag nakita mo yung gamit mo. Breed mo mismo. Sa mga hindi nakakapanood, boss, anong mga manok ang gamit mo doon? Doon, bali 5 hero yun eh. 5 hero. Mga dirty gray. Yung tawag nila, dirty gray. Tapos may isa doon yung pula. Yun, may Gilmore yun. Sinubukan sa Roundhead. Yun, magaling din naman. Kahit yung natalo, yung bulik nga. So yung ang infusement na ginamit mo dun, yung original na gray mo, tapos anong hatch ba ang pinasok mo dun sa breed na yun? May konting hatch, pero na din siya. Dirty gray na din. May hatch lang yung nanay niya. Kaya dumumi ng konti yung balahibo. So tanungin pa ba natin Halos ito? gray to gray. Ano ba yung Kailangan pa ba natin itanong to? Ang Tanong na natin. Itanong na natin. Sige. Ano ba yung favorite broodling mo? Pwede siguro bukod na lang sa gray. Bukod na lang sa gray. Kumbaga given na yung Kasi parang gray nalilito lover kami kung ano yung gray lover favorite. talaga. Bukod na lang sa gray. Oo. Nahihilig ako ngayon yung mga sweater. Yung street sweater talaga. Kasi maganda. Tapos pag lumakad, talagang yung Matikas. parang bawal matalo pagdating sa sabungan. Iba kasi yung pagdating mo pa lang dun sa loob ng ruweda. Yung sa itsura pa lang, panalo na yung manok mo. Parang mas nakaka-boost ng confidence na kahit sino kalaban ko, pwede ako lumaban. Hindi ako natatakot. Pero, syempre, may tari naman parehas, kaya talagang... Hindi ka pa rin pwedeng. Yung talo, talagang kasama na sa May iba kasi na hindi masyadong pag nalamang sa talo, di ba? Hindi Susuko na. Napanghinaan. Tsaka hindi tanggap yung Pagkatalo. Oo. Yan. Siguro kailangan i-normalize na lang sa atin na manalo matalo. At parehas lang yung natin. So kailangan Sportsmanship. Kailangan yung Yung importante. attitude na yan sa katulad mong laging lumalaban, Sir Vincent.
madami namang laban eh. Pag talo ngayon, bawi ka na lang bukas, di ba? Ganun naman talaga. Araw-araw naman yan. Sa mga sa mga aspiring na gustong maging pumasok sa sport natin, ano ba yung mga maipapayo mo dun sa mga kabataan or mga kaedadan natin, no? Yung mga young blood. Na Yung mga young mag-breed blood, din. Yung sa breeding. sa breeding, sa sports natin, no? Unang-una siguro yung breeding. Ako, personally, yung breeding, third year ko na ngayon papasok sa pagbibreed. Nung una, nagsimula ako, 2 pen, parang 6 na inahin. Tingin ko advice ko sa kanila, magsimula silang konti lang muna. Oo. Pwede na yung 5 hanggang 10 inahin. Kasi, madali magpadami naman eh. Magkolekta ka ng madaming inahin, makakapagpaitlog ka ng madami. Mahirap lang yung Magpalabas ng kung gusto. hanggang kailan mo syempre una-una yung gastos natin. Tapos may darating na time na i-breed mo, sabihin nila winning line sa winning line. Pag pinagano mo, wala. Minsan walang mananalo. Dapat yung mahaba yung PC. Yung tawagin niya, mahaba PC mo. Kasi hindi lahat tatama pagdating sa breeding. Minsan, 1-2 pen lang yung magpapanalo. Ganun talaga kasama sa Ano ba ang mindset mo bilang breeder? At ano na rin yung may advice mo sa mga gustong maging breeder na katulad naming medyo hindi pa naman gaanong tumatanda? Siguro yung sa mindset ng pagiging breeder, kailangan masipag ka, tas may tiyaga. Kasi sa loob ng isang pen, kailangan iniisa-isa mo yung inahin, ititignan mo kung ano yung kursunada mo. Kaya more on sipag, tapos medyo pagsiselan sa pagpili para yung magiging offspring niya, yung gusto mo talagang itsura. Kasi mahirap naman yung palalabasin mo, hindi mo gusto. Tatamarin ka lang alagaan yung manok na yun. Kailangan talaga mag-focus dun sa Tapos ang advice ko naman siguro, yun nga, isa financial, kasi magastos talaga mag-breed. Oo. Tapos ang pangalawa, yung may tamang proseso dun sa pagbibreed para hindi sayang yung isang buong taon. Kasi ang breeding, 1 whole year na trabaho yan. Napakahaba niya. Oo, napapahinga ka lang ng ilang months. Pero, yan na naman, padating na naman. Hindi pa nga natatali yung naka-range. Nagbe-breed ka na ulit ngayon. Nag-aabot-abot ang mga manok. Kaya minsan, wala na kaming talian pagdating sa farm. Pag nagsabay-sabay. Tsaka, yun, facilities sa breeding. Mahalaga siguro yung Napaka-importante. facilities. Kasi umulan umaraw, dapat safe yung yung pen mo. Para makapag-produce ka ng yung target mo talaga. Tsaka yun, pang-apat, mag-set ng target ang gusto mag-breed. Para nakikita mo kung kaya pa bang abutin yung target na to. Kung hindi, bawas lang ng konti sa natin. Yung kaya lang i-produce. Kaya kailangan din yung isip mo na ito yung gagawin mo. Minsan kasi naisip mo lang eh. Naisip mo lang. Tapos pagkadating ng pala na, titigil ka na. Tsaka No? tulad nga sabi ni Boss Vincent, isa sa pinaka-importante yung financial capability talaga. Yung pumapasok. Hindi basta-basta yung papasuking pagbibreeding, magasto, sobra. Tsaka mahal lang ngayon ng patoka. Kaya talagang yung ibang breeder nagbabawas nga ng production. Lalo na kung
sa yung mga maliliit na breeders lang ang natin ang pag-uusapan. So, bali, Talagang apat yung advice ni Sir Vincent. May panglima pa ba, boss? Wala na, yun lang siguro. Yung isa pa, yung kailangan hanapin mo yung hiyang ka na kulay. Iyang na iyang sa gray eh. O nga pala, eto narinig ko lang kanina kay Boss Vincent So, bali, pangatlong taon yun na po nagbe-breed ngayon. So, ilan po yung nagiging production nyo per year? Nung unang nag-start ako sa whole year na production, ano pa yun, 5 batch ata. 5 batch yung na-produce ko nun. In total, parang nakaproduce ako mga 250 heads lang na Marami. lalaki. So, kung tutusin, mga 50 per batch lang. Tas last year, nakaproduce naman ako. Kasi tinry ko talaga, damihan naman eh. Nakaproduce ako mga 700 naman. Na lalaki na yun, lalaki na. For the whole season ng breeding. Tas yun, ngayon, itong third year, ang target ko naman, siguro mga 1,500 to 2,000 heads ng 5 batches ulit. Yun ang ano ko. Yun madami, napakarami mong produce, Boss Vincent. Yung ba nag-share ka rin ba? Nag-commercial breeding ka ba or for personal use lang? use. Sa ngayon, hindi pa ako na... May iba yung mga kaibigan ko. Tatanong nila, gusto ko din sana mag-breed. Baka meron ka dyan na tryo, ganyan. Sabi ko, sige ako, punta kang farm. Tapos, yung iba, sabi ko, huwag nyo na bayaran. Yung iba, nag-i-insist naman na, sige, ito na kahit pang ano lang doon sa mga farm boys mo. Pang gastos-gastos lang nila. Ganun pa lang. Pero yung commercial na malaki, hindi ko pa naiisip eh. Kasi nga yung production ko hindi pa ganun kadami. Ewan ko this coming breeding season kung madami namang mabubuhay, edi okay. So may plano ka May naman plano, may mag-share plano din. sa mga sa mga gustong mag-start ng sa sport natin. Willing ka naman mag-share. Actually nga, iniisip ko kung, di ba merong yung Pitmasters sa December. Nag-iisip ako kung sasali ako doon sa Breeders Festival. Tama. Malapit na yun. Malapit So, na. ayan. Total, nabanggit nyo na rin. Imbitahan na rin natin sila. Kailan ba yun? December 19, 20, and 21. Sa SMX yan. Philippine Breeders Festival. Ayan, abangan po natin So, yun ang pinag-iisipan mo, boss, kung sasali ka doon. Kasi napag-uusapan namin magkakaibigan. Yan, sila Boss Pau, sila Boss Mambo. Kumbaga, lahat kami nag-breeding na. Noong una, si Pau lang ang Boss breeder Pau lang. sa amin eh. Kaya yun, pag-uusapan namin, baka yung mga hindi namin magagamit, pwede din naman namin Pwede madala i-share. doon. So, abangan nyo, mga senyoras. Baka kuha kayo ng gray ni Boss Vincent sa, Hiraw. Philippine Breeders Festival natin sa 2025, December 19, 20, and 21. And speaking of natin yan. breeders partner, si Boss Vincent ba, ayan, may hinahangaan. Sa tingin nyo, sino yung pinakamagaling na breeder para sa inyo? O may hinahangaan tayo na breeder? Sino? Sa breeder, hindi ko yung dalawang kaibigan, si Marbs tsaka si Pau. Kasi yung program na ginagawa nila, hindi yung ginagawa ko. Kaya yung nagiging production ko, maganda naman. Maganda. Kaya sa tingin ko, paano pa yung sistema nila? Kasi, sinishare lang nila yung mga alam nila, yung mga napagkukwentuhan. Pero yung sa sarili nila, may mga kanya-kanya pa din silang galaw pagdating sa program nila. Tapos makikita naman natin sa resulta talagang pag yung manok nila maganda, kahit minsan natatalo, maganda pa rin performance, di ba? Yun yung masasabi kong magaling na breeder kasi win or lose, yung manok nila na namamalo. Nag-perform. Hindi sila yung basta lang yung pagka natalo, yung parang wala lang. Walang ginawa. Oo, walang Pero ginawa. Magkakaiba kasi yung klase ng talo eh.
may natalong pinaglalaban naman yung ano natin, Yun. yung nilalaban nating mga warriors. So, bali yung hinahangaan nyo pong breeder, hindi lang isa, dalawa. Dalawa, oo. Si Boss Marbs, tsaka si Boss Pau. Mm. Pero dito pagdating sa Rueda, Boss Vincent, sino ang ayaw na ayaw mo makatapat? Ang ayaw kong nakalaban. Siguro, si Patrick pa din ang ano sa akin. Kasi yan sila, Boss Eric, Marbs, tsaka si Pau. Mm. Mga no fight ko naman lagi yan sa ano. Kasi isang magkakaibigan. Mm. Pero yun, pagka yung pwedeng maglaban, Oo. Patrick talaga. Parang papasok pa lang, kinakabahan na ako pati yung manok eh. Kasi alam mo, Bakit ayaw na ayaw mo makalaban si Boss Marami, no? Halos lahat ng natanong natin dito, anong meron kay Boss Patrick? Halos lahat ng in-interview natin, si Boss Patrick, may kanya-kanyang dahilan kung bakit. Ngayon, bakit. itanong natin kay Boss Vincent, bakit ayaw mo makatapat si Boss Patrick? yun yung isa kong napansin kasi sa manok ni Sir Patrick Antonio. Pag sa girian, yung minsan nakatayo lang na ganun, pero pag nilapitan mo, bibiglayin ka ng palo. Yun ang mahirap kalaban. Talagang Yung focus. abang, Yung focus ng manok nila, iba yung makikita mo. Pagka dinikitan ka at giniriya mo, wala na. Ang Madalang yung manok niya na unang susugod. Laging nakatayo lang. Kahit mga handler ko, tinatanong ko minsan, dapat ganun ang gawin natin sa manok natin. Yung pag nagirian, hindi siya maiinip. Alam niya kung kailan lang siya papalo. Yun yung hindi namin malaman kung paano gawin sa manok. Pero kay Sir Patrick Antonio, laging ganun ang nakikita kong manok niya. Parang basic na basic sa kanya yung ganong sistema. No? Tsaka kahit anong, kung bulik, talisain, isa lang ugali ng manok niya. Ganun at ganun. Kaya ang hirap talunin sa, pagdating sa girian. Minsan gusto mo magsabayan na lang kung kalaban ko siya. Gusto ko sabayan na lang ng sabayan kaysa yung maunahan. Sigurado, tatama pag hindi alert ang manok ko eh. Kaya, siya ang pinaka-ayaw kong nakakalaban sa So ayan, si Boss Patrick lahat. Halos may mga gusto naman siyang makalaban. Kasi mas gusto nila. Yun talaga siya yung makalaban. Siyempre, para malaking karangalan yung makatapat mo din yung umiidolo. yes. At ito, may palaban may si palaban si Boss Boss Vincent. Paparating, Ayan, no? this coming December 16. Ayan, eto, dito Pwede sa mo silang San Roque, imbitahin. Bulacan. Malapit na to. Oo. Boss, ikaw na mismo Ako ang na personal na mag-invite. Ini-invite ko nga pala kayo sa palaban namin December 16, 7 anniversary to nung sa San Roque. Tapos pot money niya is 110, guaranteed price is 4 million, tapos minimum 55,000. So kung sinong mga gustong sumali, pwede message nyo lang kami, nandiyan naman yung number namin. Payag naman kami na pag sumali kayo, sasalihan din namin kayo sa mga palaban. Oh my God. So ayan, muli po mga senyores sa darating na December 16 dyan sa San Roque Arena, abangan po natin VRV San Rafael 7th anniversary kung saan meron silang 100 Gs na pot money. Guaranteed price 4 million and minimum 55. So ayan po mga senyores Napakagandang palaban yan. Supportahan December po natin. 16. Supportahan Markahan nyo na yung kalendaryo nyo. At eto na, partner, sa pinaka-paborito nating segment dito. Oo. Batian portion. Mga nag-aabang ng ating shout-out, no? Ayan, ito, batiin natin si Paul Brian Buesa. Ayan, good day, sir. Sana ma-interview si Sir Manny Del Nieva ng MD Yuri Integrated Farm. Salamat. Watching from Perth, Western Australia. Yun, magandang araw po sa inyo, Sir Paul.
Yan, akala ko si Yan, John. sa'yo yan, sa'yo yan. Ha? Sa akin na. Oo, parang Taga-Bataan po. Pang nakasalamin ka ba, sir? Ayan, si Albert Ray Gonzalez. Akala ko si John Lloyd. Si Boss Mark pala. Watching from Maribeles, Bataan. O yun, kita kayo dito sa Manila Arena. Ayan na, Boss Albert Ray Gonzalez. Ayun. galing naman kay Kate. Ayan, sana ma-interview din ang Doc for All Season na si Doc Joel Saison ng Bushfire Game Farm. Thank you from Noipa Torio ng Ilocos Sur. Oh. At eto si M. Martinez. Ayun, no? Si Boss Paeng Araneta naman po sana sa susunod. Ayan, binabati ko rin yung kaibigan natin sa Saudi, si Larry Delina. Ayan, magandang araw sa'yo. At syempre, binabati rin natin si Joseph Tolentino. Idol ko yan, si Kuya Boss Mick. Ayan, magandang araw sa'yo, Joseph. At si Leo Christopher Quintana. Idol, sana may interview. Mayor Cito Alberto, Pride of Catanduanes. Yun. At Ayun, partner, babatingin ko lang si Sir Vincent Havilosa ng VJ Game Farm dyan sa Sagay. Ay, magkita-kita tayo sa Sagay this coming November, ha? yes. Ayan, binabati rin natin si Ma'am Bingbing Habilosa, ang may-ari ng UJ Car. See you Ayun. sa Sagay. At maraming nagpapabati sa atin, ha, lalo-lalo na dun sa mga taga Pampanga, katulad nung nagbigay sa atin ng pastillas nung nakaraan. Ha. Maraming salamat, Boss Jerry. At sa lahat ng mga nandito sa cellphone ko, hindi ko na makita eh. Yung mga nagpapabati eh. At syempre, partner, Syempre, exciting part. personal nating iniimbitahan. Iniimbitahan, oo. Syempre, lalo-lalo na si Boss Vincent, eto, nangako na sa atin. May pako na eh. Dalawang entry ba? Tignan natin kung ilan ang pledge. Pinakauna ba ako sa listahan? Oo, pinakauna. yun. Pinakauna. Tingnan natin kung ilan ang may pledge yung entry. Ito, iniimbita namin kayo, ah. At please, supportahan nyo kami. Araw ng Sabado po yan, November 15. 15. Ayan, of course. Kalarga na. Mga Tres Llamadores, mga senyor. 11,000 lang po ang minimum natin dyan. Pot natin is 16,500. 16,500. Napaka, ano lang naman Pangmasa. ito. Pangmasa lang naman ito. For mga senyores. At bago Minimum tayo... 11. 11. No. At bago tayo magtapos, muli nagpapasalamat kami sa ating guest ngayon. At muli po, Boss Vincent, any parting words sa ating mga kalarga na at sa mga sumubaybay sa'yo? Una sa lahat, thank you sa pag-imbita nyo sa akin dito. Tapos, yun, sa mga followers ng Larga na, keep on supporting yung podcast. Tapos yung mga kasamahan natin sa sport natin. Lagi lang kayong relax. Tsaka enjoy natin yung sport. Huwag tayong masyadong malakas, huwag tayong masyadong Greedy. Oo. Any Basta shoutout? yung nakarapat lang sa mga yung kaya nating ibusta para hindi sumasama yung loob natin pag natatalo. Yun lang. Ingat Shoutout, lagi. boss. Baka meron kayong Baka may gusto tayong batiin. Shout out. Shoutout ko yung sa family ko, yung mom and dad ko, sa mga kapatid ko. Tapos yung girlfriend ko na lagi nagsusupport. Yun. Tsaka yung mga farm boys ng VRV. Para ganahan naman ng konti. Yun naman talaga. Shout out sa lahat ng farm boys ng VRB. At muli po, Siyempre, eto partner, imbitahin natin sila, supportan pa rin yung ating YouTube channel, ang Larga Na Podcast. Meron po tayo sa YouTube, sa Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Ayan mga senyores, at subscribe na kayo. I-share nyo para magtuloy-tuloy ang ating content. episode 20. Baka nyo. sige. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na episode.